Hello guys, magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Ang ating food for the soul ay ating basahin mula sa Matthew 7 verse 24. Therefore, whoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Rock, yan ang title natin ngayon. Nagawa nyo na ba ang mag-observe or pag-aralan ang iba't ibang uri ng bato? There are different sizes, weight, uses, and texture. Ano ba ang relevance nito sa ating reflection today? Let's talk about values. Ang mga ama at ina ng ating pananampalataya ay sobrang faithful sa kanilang pananalangin, sa kanilang pamumuhay Kristiyano o tinatawag nating spiritual disciplines. They boldly prayed for guidance and protection. May morning and evening prayers pa sila, 'di ba? At kapag sila ay nagsimba ay talagang daman nila yung espiritu ng pagsamba, espiritu ng ating Panginoon sa kanilang pagsamba. Now, as a youth, pahalagahan natin ang values and commitment to truth, ang katotohanan. Sa panahon ngayon ay napakahirap magtiwala. Naghahanap tayo ng ebidensya, naghahanap tayo ng katibayan, gusto natin legit, 'di ba? Kaya nga may tinatawag tayo minsan, no? May mga scam kasi talagang tayo ay nadideceive ng environment at ng social media. Pero ano ba ang katotohanan? The word of the Lord. Yan ang katotohanan. The truth of the word of God. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng assurance at katatagan tulad ng bato. Kung sa bato nakatindig ang ating pananampalataya, kailanman hindi tayo matitinag. Mananatili tayong nakaugnay sa ating Panginoon at sa kanyang salita na punong-puno ng pangako at pag-asa. Pero may pagkakataon na nasa bato na tayo ay lumilipat pa tayo sa buhangin. Diba? Lumilipat tayo sa buhangin, kaya naman mabilis tayong matangay, mabilis tayong madala ng kalungkutan, mga problema na nagdudulot ng uncertain future. Kasi nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya mga kabataan, ang paalala sa atin ng salita natin ngayon, ng ating Bible verse natin ngayon ay, hear and do the word of the Lord. Pakinggan at gawin natin ang salita ng Diyos. And be wise. Be wise, maging matalino. Keep the faith by building it upon the rock. Itayo, hayaan nating itayo ang ating pananampalataya sa biyaya ng Diyos sa bato na matatag na hindi tayo matitinag. Patuloy kang manampalataya. Patuloy kang manampalataya at makita at maipakilala ang ating Panginoon sa pamagitan ng ating pananampalataya. Makita at makilala ng iba na ikaw ay mananampalataya. Makita at makilala ng iba ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ang ating pundasyon, ang Diyos ang ating lakas, ang Diyos ang ating buhay. Kaya mga kabataan, ito ang paalala sa atin na ang pananampalataya ay punuin natin ng salita ng Diyos na kung saan tayo ay nakatayo sa bato na kailanman hindi tayo matatangay ng agos anumang kalagayan ng buhay. Kaya keep the faith at makilala ng iba na tayo ay mga mananampalataya. Tayo manalangin. Amang banal dakila sa lahat, maraming salamat sa salita mo na nagbibigay pag-asa. Salamat sapagkat ipinaalala mo sa amin na bilang mga tagasunod mo,
lalo silang mga kabataan, ay maitatag ang pananampalataya sa bato na hindi kami matitinag. Maging matatag ang mga kabataang ito sa kanilang pananampalataya, whatever the situation, whatever happens sa kanilang buhay. Naroon ang pananampalataya sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na hindi nagpapabaya. Ang Diyos na laging nariyan upang umalalay. Ang Diyos na nariyan upang kami patatagin, gabayan. At higit sa lahat, ang Diyos na nagliligtas sa amin. Kaya Panginoon, hipuin mo po ang puso ng mga kabataang ito at tanggapin nila ang iyong salita na punong-puno ng pag-asa at patuloy na nagtitiwala sa inyong kapangyarihan sapagkat ikaw ang tunay na Diyos, ang tunay na katotohanan sa aming buhay na ikaw ang aming kailangan. Kaya maraming salamat. Patuloy mo pong pagpalain ang mga kabataang ito. Samahan sila, pangunahan sila, at patuloy silang sumunod at maglingkod sa inyong dakilang pangalan. Kaya anuman ang kalagayan ng mga kabataang ito sa oras na ito, ikaw po ang sumama sa kanila at huwag niyo po silang iiwan ni pababayaan mo. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan